Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... iyakan na naman ang mga DDS na ito. Nandiyan pa rin po si Claire Castro mga kababayan sa PCO. At meron siyang press briefing ngayong araw na ito katatapos lang. Ayan o. Sabi siguro ng mga DDS, ano ba yan? Akala namin umalis na si Claire Castro. Pero nandiyan pa rin. At dito sa press briefing ay pinabulaanan ni Claire Castro yung sinabi ng spokesperson ng Office of the Vice President. Kasi sabi ng spokesperson ng Office of the Vice President, si Sara Duterte raw ay inaapi. Ito raw pagbabawas ng budget, ito raw hindi pagbibigay ng mga gusto ni Sara Duterte. Alam nga naman ibigay lahat. Ano kayo siniswerte? So, ito raw ay panggigipit at hindi raw maganda yan para sa bansa. Pinabulaanan naman niya ni Claire Castro at parang kasing binabaliktad nila mga kababayan eh. Sino ba ang hindi sumusuporta sa gobyerno? 'Di ba si Sara Duterte ang panay kontra sa gobyerno? So, pinapalabas ng kampo ni Sara Duterte na hindi binibigyan ng pagkakataon ng Marcos administration si Sara Duterte na maglingkod ng maayos sa bansa. Parang baliktad eh. Kasi siya nga yung di ba? Yabang-yabang pa niya eh. Sabi niya, alam ko kung paano pababain ang presyo ng bigas 20 pesos. Pero hindi ko sasabihin. Secret daw. So sino ngayon ang hindi tumutulong sa gobyerno? Sino ngayon ang ayaw tumulong sa gobyerno? Di ba itong kampo ni Sara Duterte, si Vice President mismo nagsabi, hindi niya raw sasabihin dahil ayaw niya raw tulungan ng gobyerno. Tapos ngayon, ito pang gobyerno ang ayaw tulungan o ayaw pagbigyan ang Office of the Vice President para tumulong sa dito sa bansa. Naku naman, baliktad na naman ang sinasabi nitong kampo ni Sara Duterte. Pero mga kababayan, bago yan, tulad nga ng sinabi ko, si Claire Castro pa rin ang press officer ng Malacanang. Kaya mga DDS, huwag muna kayong mag-party-party. Kasi siya pa rin, hanggat hindi tinatanggap yung kanyang courtesy resignation, na sa tingin ko, hindi tatanggapin. Actually, maraming ang tao nagsasabi, dapat etong si Gomez yung bagong PCO OIC, ay acting secretary, dapat yun daw ang mag-resign, yun daw ang umalis. Kasi unang-una, yung pag-utos niya na mag-submit ng courtesy resignations lahat po ng mga matataas na opisyalis ng PCO ay questionable. Marami pong mga abogado ang nag-question sa utos ni Dave Gomez, yung kalbo. Sabi nga nung nabasa ko sa comment, nako, pag kalbo talaga hindi pagkakatiwalaan eh. So ito mga kababayan, tama ba na pag-submitin ng courtesy resignation ni Dave Gomez etong kanyang mga top officials dyan sa PCO? Ito mga kababayan, sabi po ni Atty. Bueno, etong kaibigan nating abogado, napakagaling na abogado mga kababayan. O ayon kay Atty. Rene Bueno, Sir, magandang araw po sa inyo. Napakabait na ito ni Atty. Rene Bueno. Paki-follow po yung kanyang Facebook account, pati na rin sa kanyang YouTube account mga kababayan. At marami po kayo matututunan. Ako nga, doon ako lagi nanonood kay Atty. Bueno, dami ko natututunan eh. Kung alam ko lang, dapat nag-abogado na ako. Civil engineering po kasi kinuha ko. Well, anyway, nandiyan naman si Atty. Rene Bueno para magpaliwanag para sa atin na hindi abogado tungkol sa mga issue na nangyari sa ating bansa. So, kakaya nito mga kababayan. Sabi niya, etong si newly appointed secretary, actually acting secretary ng PCO, Presidential Communications Office, should ideally await confirmation by the CA, Commission on Appointments, before directing PCO staff to tender their courtesy resignations. Sabi ni Atty. Rene Bueno, eto daw si Dave Gomez, dapat bago ka mag-utos ng mga courtesy resignations, katulad ng inutos niya, dapat hintayin mo muna na ikaw ay makakumpirma ng Commission on Appointments. Bakit daw? Kasi itong ad interim appointment ay temporary.
and holds full effect only until the next adjournment of the Congress or until disapproved by the CA. Yung pagkaka talaga kay Dave Gomez bilang acting PCO secretary, yan po ay temporary. Sabi like of past nominees such as Jay Ruiz failed to be confirmed, it could lead to another transition phase where a new appointee and their team would need to familiarize themselves with the agency's operations. So, sa madaling salita, sabi ni Atty. Bueno, ikaw Dave Gomez, ikaw acting PCO, yung hawak mong posisyon ay temporary. So, wala ka pang karapatan para pagsubmitin ng courtesy resignation etong iyong mga tauhan. Katulad ni Yusek Claire Castro. Hindi ka pa hindi ka pa confirm ng CA, ng Commission on Appointments. So, yung position mo temporary. So, wag ka muna magpasikat, Mr. Dave Gomez. At ito pa, mga kababayan, ito pa, meron din ito pa. Sino ba tong Dave Gomez na to? Na nagdidemand ng courtesy resignation kay Claire Castro at ng mga senior members ng departamento. Unang-una raw, Dave Gomez, makinig ka. Sabi ni, itong nasa ating screen, hindi ka appointing authority. Hindi naman ikaw nag-appoint. Ang nag-appoint ay presidente. Pwede raw yan, sabihan mo, mga janitor sa mga drivers. Pero, doon sa level daw ng director, assistant secretaries, pataas, undersecretaries, wala kang free hand. Hindi ka pa nga kumpirmado ng Commission on Appointments katulad ng sinasabi ni Atty. Bueno. Yet, he is already throwing his weight around. So, medyo nagpaparamdam na. Medyo nagpapasikat o nagpapapansin. Kaya nga sabi dito, Claire Castro should have given him a cold, hard stare. Dapat tinarayan daw ni Claire Castro etong si Dave Gomez. Pero, syempre, alam mo naman si Yusek Claire Castro, sumunod naman, nagsabit na kanyang courtesy resignation, kahit na, ang pagkakaalam natin, siya po ay appointed by the President directly. At siya po ay nag-report directly to the President. Hindi po siya under ng PCO. Yung position niya under ng PCO, pero yung kanyang pagkakatalaga ay kasi nung mga panahon na si Jay Ruiz, hindi po siya hawak ni Jay Ruiz. So directly sa presidente. So ito si Dave Gomez na hindi pa talagang siya ang pwesto, acting ka nga lang. Acting ka pa lang buti pa si Jay Ruiz Secretary na, ikaw acting pa lang. So wala kang karapatan na mag-require ng courtesy resignation sa iyong mga top officials o mga senior members ng iyong departamento. Pero kahit pa paano naman sumunod si Claire Castro. Kaya marami nagagalit pa dito kay Dave Gomez. At wag mo raw tatanggalin si Claire Castro dahil magkakagulo. Ikaw ang lumayas, Dave Gomez. Sabi ng mga kababayan natin, hindi si Claire Castro. Kaya naman ito. Ayan si Claire Castro. Nandiyan pa rin bilang press officer ng Malacanang. Pakinggan natin yung pagsagot niya dun sa tanong, kasi nga raw piling ng Office of the Vice President sila inaapi at hindi binibigyan ng kumbaga hindi patas. Kumbaga hindi maganda ang turing sa kanya ng Marcos government o Marcos administration. Dapat lang. Dapat lang. Unang-una, wala naman, pagala-gala lang papasyal-pasyal lang Paano mo pipilitin magtrabaho yung trabahanting tamad? Di ba? Paano bibigyan ng pwesto? Paano mo bibigyan ng pagkakataon maglingkod kung alam mong tamad? Ayaw naman tumulong. Pilitin mo? Playing hard to get? Etong opisina nila? Hindi, kung ayaw mong tumulong, huwag mong pilitin. Ba't pipilitin mo? Ngayon, sinasabi nila, inaapi sila. Ngek-ngek nyo. Mga style nyo talaga bulok. Ito mga kababayan, pakinggan natin si Yusek Claire Castro, mga DDS dyan pa rin. Claire Castro, akala nyo wala na. Tristan Nodalo, Newswatch Plus.
Ayusek, good morning. Yung tagapagsalita po ni Vice President Sara Duterte, Oo. kahapon po nagsabi siya na keeping Vice President Sara Duterte out of the loop is a disservice to the nation. Ang sabi niyo po ay, kumbaga, yung hindi pagsuporta sa Vice President pagdating sa pondo ng kanyang mga proyekto at programa and not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. May response po ba ang Malacanang dito? Para po on the part of the palace, welcome po kung ano man po ang suwestyon na makabuluhan, magandang suwestyon na magmumula sa OVP. Hindi po ito tinatanggihan at hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat po ng maaari ang suwestyon na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Tandaan po natin, mismong si Vice Presidente ang nagsabing siya daw po ay mayroong formula or alam para maipababa ang presyo ng bigas. Pero ayaw niya pong i-share sa gobyerno at sa administrasyon dahil ayaw niyang tulungan ang Pangulo. So, hindi po nanggagaling sa Pangulo o sa administrasyon na ito ang pagharang sa kanyang mga gustong gawin para sa taong bayan. Unang-una po ay handa pong makinig ang Pangulo sa anumang kanyang suwestyon na may kabuluhan. Patungkol naman po yata sa budget, hindi naman po humahadlang ang administrasyon na ito kung siya man po ay naghumihingi ng mas mataas na budget. Tandaan po natin, kahit po ang DBM, binigyan po siya at pinataas po ito sa original na or initial proposed budget nila for 2026. Binigyan pa po at in-increase sa 170 million. Inaprubahan po ito ng DBM at sa ngayon po ang proposed budget ng OVP ay from 733 million ay ginawa pong 903 million. Okay, kung di po tayo nagkakamali, medyo malaki po kasi ang hiningi nila, ang proposed budget nila para sa taong 2025, parang 2.03 billion. At ang nagkataon lamang po na hindi niya po ito na ipagtanggol ng maayos sa House of Representatives. So kung ano man po ang naging desisyon ng House of Representatives ng Congress ay hindi na po ito saklaw ng Pangulo. Mas mabuti po siguro kung mas nais niya po na mas malaking budget bilang katulad na isang estudyante, kung meron kayong thesis na gusto idepensa po niyo na maayos para po kayo mapagbigyan. On another topic lang po, si Senator Amy Marcos nag-file ng bill kahapon calling it a President Rodrigo Duterte Act. Sabi niya po, the bill hopes to prohibit the transfer of individuals in the Philippines to foreign entities not recognized under an active treaty or without the person's consent or a local court order. Violators may face up to 20 years in prison. Ito raw po ay ginawa dahil nga po para ma-prevent yung future cases of extraordinary rendition tulad ng nangyari kay dating Pangulong Duterte. Ano po ang reaction dito ng pala sa bill ni Senator Amy? Trabaho naman po ng isang senador na gumawa ng makabuluhan na batas para sa taong bayan, sa ikauunlad ng bansa, hindi para sa pansariling kapakanan. So, good luck po. Okay, so yan mga kababayan. Ito naman kampo ni Sara Duterte. Sinasabi nila na na hindi sinusuportahan ng Marcos administration ang BP. Baliktad mga kababayan eh. Ang BP ang hindi sumusuporta sa presidente. Anong gusto niya? Siya pa susuyuin. Tapos mo pagbantaan ang buhay ng presidente, buhay ng first lady, ng speaker, gusto mo, ano ka? Gusto mo i-baby ka? At susuyuin ka na suportahan ng gobyerno? Hindi na. Yung mga ayaw sumuporta sa gobyerno, wag nang pilitin. Kasi wala rin Wala rin mangyayari. 'Di ba? Tapos yung budget, may style pa silang konti inalis yung confidential fund Hindi pa nabuko-buko ng mga anomalya dyan sa confidential fund ng DepEd saka OBP. Di sana ngayon siguro ang lalaki pa ng confidential fund nila. Okay, inalis na raw. Kunwari, pa-victim. Tapos mataas pa rin budget niya, tinaas pa nga ng gobyerno. Tapos sasabihin niya inaapi siya at hindi siya sinusuportahan at yun daw ay hindi raw maganda para sa bayan, sabi nung spokesperson ng OBP na abogado pala dati ni Atong Ang. Nako. Tapos ito naman si Amy Marcos, meron pa mga Duterte bill. Sabi na lang ni Claire Castro
karapatan naman ni Amy Marcos siya, bahala siya sa buhay niya. Ay di sabi niya, good luck. Good luck na lang sa'yo. Di ba? Ano naman sasabihin ng gusto mo mag-bill, gusto mo magpasikat, gusto mo sumiptip sa mga Duterte. Ay di mo lang siya. Isa rin yan sa ayos sumuporta sa gobyerno Ay di, bahala ka, suporta mo, imbis na sumuporta ka sa kapatid mo, mas sinusuportahan mo yung kumakalaban sa kapatid mo, di bahala ka sa buhay mo. Mag-submit ka ng bill, lahat ng bill, gusto mo, Digong Duterte bill, Sara Duterte bill, Baste Duterte bill, o kaya Paulo Duterte bill, lahat na ng bill sa Duterte, gawin mo, kung dyan ka masaya, kasi wala rin naman imbis na suporta mo yung kapatid mo, presidente, mas sinusuportahan mo pa yung sumisira sa gobyerno. Wala rin sa ayos Magsama kayo ni Daryl Yap na puro din kapalpakan Mga kababayan, puro din paninira, para sila magkaibigan Kaya nga, ito si Daryl Yap, Sara Duterte at Amy Marcos, talaga naman pong dikit na dikit. Wala, pare-parehas ang takbo ng isip At ayan mga kababayan, sinopla na naman ni Claire Castro itong si Sara Duterte, yung spokesperson ng OBP, at si Amy Marcos. Kasi sa totoo lang, alam nyo, napakadali sagutin ng mga tanong na yan. Kasi tama naman sinasabi ni Claire Castro, real talk lang. Diba? Bakit kayo nagagalit kay Claire Castro? Kasi hindi nyo kayang tanggapin ang katotohanan. Masakit para sa mga didilis yung katotohanan. Kasi nga utak nila, utak tilis. Maliliit. Baka iba, tuyot pa. Kaya galit na galit sa Claire Castro Ayan, nandyan pa rin. Ano kaya masasabi ng mga didilis? At ito si Dave Gomez naman, sir. Ang dami na nanawagan sa inyo. Bago raw kayo magpasikat, tanggal-tanggal ang mga tao dyan sa iyong departamento, siguraduhin mo muna na ikaw ay ma-appoint ng Commission on Appointments. Baka naman hindi ka pa nga ma-aprobahan o hindi ka makumpirma ng CA. Kaya wag ka muna magpasikat. Alright, so yun lang po muna mga kababayan ang ating update. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang balita, ingat po tayong lahat. God bless po.